So mga idol, usap-usapan ngayon ang naging pagkatalo ng Creamline Cool Smashers kontra sa koponan ng PLDT. Tila nga daw natapos na ang champion era ng Creamline Cool Smashers. May nag-uusapan din ngayon ang import ng PLDT na si Sabi Davison na nakapagtala ng 34 points sa naging laban nila kahapon. Well, kung bago ka lang, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alam naman natin na sobrang importante na dapat naipanalo ng Creamline ng laban kontra sa PLDT kahapon, no? Para makapasok sa finals and battle for gold mo yun, mga kaibigan. Pero ang nangyari, dahil nga po sa hindi nagbagong sistema ng Creamline Cool Smashers, ay tinalo sila ng PLDT. Kung titignan naman natin, halos dikitan lang yung laban kasi umabot po ng set 5. Noong set 1, 27-25, set 2, 22-25, set 3, 19-25, set 4, 25-16, at nung set 5, 15-10, no? Pabor ho sa PLDT high speed hitters. May mga umaapila na kung puro Pilipino lang daw po talaga ang player ng PLDT, 100% daw po na mananalo ang Creamline. Kasi kung titignan nyo, no, ang nakapagtala ng pinakamataas sa score sa PLDT ay ang import na si Sabi Davison. 34 points po siya. Samantalang sa Creamline, si Gemma Galanza ang pinakamataas ang puntos na meron pong 20 points, no? At maganda ang pinakita, no, ng Creamline kahit papaano. Si Sabi Davison, mga kaibigan, ang ganda ng pinakita niyang performance lalo na ho doon sa 5th set, no? Kaya talagang napapansin siya ngayon. Ngayon, mga kaibigan, huwag na tayong magsisihan dahil nga po battle for bronze naman, no, ang isusunod nga po ng CCS at ang makakalaban nila, mga kaibigan, Signal. So yung chance na makakuha ng bronze medal ang Creamline, okay na yun, mga kaibigan ko. At ang susunod naman ngayon ay ang tinatawag po natin na PBL Invitational, which is magkakaroon po agad ng laban, no, ang Creamline. Makakalaban nilang Signal HD Spikers sa August 21, August 23 naman ang kupunan ng Cherry Tigo crossover. So yung sistema ngayon na meron sa Creamline, kinakailangan i-adjust nila at baguhin. Kinakailangan palakasin ng CCS ang kanilang depensa at opensa. Kinakailangan din magkaroon ng maayos na rotasyon ng mga player para hindi napapagod yung starting lineup at nabibigyan ng opportunity o playing time yung mga bench player ng Creamline. So sabihin na natin walang Tots, walang Bea De Leon, walang Bernadette Pons, kakayanin pa rin naman ng CCS dahil meron pa tayong Eliza Valdez at meron din tayong Gemma Galanza, Pangs Panaga at Kyle Negrito. Nandyan din si Michelle Gumabaw at dumedepensa ng maayos. Yan muna ang pinaka-update natin sa lagay ng ating Creamline Cool Smashers, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.